What's up mga biyeheros? Welcome to the third season of Yaman Philippines Biyaheng Yaman. In this episode, we are going to visit PBIRD's Malabang Gold Silver Project. And currently nandito tayo ngayon sa Pagadian City and being fetched by TBI themselves. So, what are we waiting for? Tara na! Biyahe na! Hi everyone! So we are here at the Sidlak Farm for our accommodation for the entire trip of Biyaheng Yaman. So ngayon, atin muna iiwan ang ating mga gamit doon before tayo pupunta sa taas para atin ang masimulan ang ating adventure. Tara! Guys, nandito na tayo ngayon sa room na kung saan ay... Hi Kenneth! So how's your trip in Balab and TBI? Nice. So sa ngayon, iiwan muna namin ang ating gamit dito and then, larga na. Bye! So guys, they invited us for their Sabado nights, which is their culture of socializing that happens twice every month. So, halina, kain na tayo. So this is our official day 1 here in TBI. So Sean, ano nga ba ating gagawin for today? So for today, we're going to have drilling, safety orientation, and environmental tour. So blasting, hindi yun drilling. Kaya, let's go! Bye! Guys, nandito na tayo sa kanilang admin building. Okay, good morning. Good morning, sir. Karong magkaga, since naman na diri sa mine field, sa mine area. So I will conduct a safety revision. So sa inyong angay buhaton dyan sa inyo para mapalayo ka sa mga incident here. Security officer for Mangroban. Yung pa mo kabayan po sa sa mga security policies and procedures na ginagawa natin dali through EDP presentation na lang kasi kung yung rin mo sa convert is tax carrying oras, no? So, kanan na ito, no, kay part man na sa once na may mga bisita, bago na siya maglimot diri sa sites, gina-orient na mo sila sa security, safety, and security and safety lang di ay. Kaya kung mga on board, ay kompleto dyan. Pupunta naman
kami sa nursery nila. So, see you guys. Sa very facility na to. So, diri tanan dalpon ang mga pwede pa na ma-recover. So, di kan diri sa site, heaven contractor, diri ginadala. As you can see sa ganhi, and according sa atong law, nga dapat ang atong mga waste is naka-segregate food according to their classification of waste. No? Pari ang na-generate na mga waste na to sa planta. Kasi gina-adapt yun nila mo sa kanang Japan. So meaning nagamit sila og mga Bokashi brand ani nga aron maka-produce ta ani nga fertilizer sa plant sa ato. Price sa Bokashi brand is 1,000 per kilo. So meaning mahal gid siya. So amo ang ginabuhat is nagbuhat mig all Bokashi brand. So mo ni among ginabuhat ni. So kani man ning mga 14 days pa ni sila usa ma-harvest no. So tanan ang sulod ani is mga kuan siya mga food waste, mga fruit and peelings, tanan mga sa mga kitchen waste na natanan diha. Then after 14 days kuha na namo siya. So ang kaning juice dani ginagamit pud ni siya pang bisbis sa mga plants diri. So after ani wala na yung juice, so amo ang i-transfer dito sa vermicomposting. Then, nasa ilalo na ay mga earthworm na diha. So, ang among gigamit, no, nga Bokashi brand, man yung mga kanang nga mga na-generate nga kanang carton, gidala na mo din eh. Then, process na namo aron mabuhat na mag-Bokashi brand. After makuha na siya, kasi tawagan na i-ferment, after ma-ferment, then after 28 days, so amo ni siya i-dry, air dry. Air dry ni na mo, then kung feel ni mo nga dili na siya basa-basa gamay, so ready to use na siya as a Bokashi brand to sa aron ma-decompose jud siya o kuan ang mga food waste na niya. TVI is committed to embracing transformational practices that emphasize effective environmental management across all aspects of its operations in Balabang. One of its key initiatives is the establishment of a forest in Balabang, an effort aimed at sustaining ecological balance both now and in the years to come. To support this, TVI has established 3 massive nurseries. Migligilian Central Nursery can house a total of 250 seedlings of endemic trees and fruit trees, while Simbol and Genaro satellite nurseries are able to house a combined 80,000 seedlings. The company has also adopted a non-mist clonal protocol to propagate premium endemic tree species. This will play a vital role in the rehabilitation of disturbed areas and the reforestation of undisturbed zones within the Balabag area. All TVI's environmental programs in Balabag are strategically aligned under its Plant Greening program. This program emphasizes biodiversity conservation and supports both the National Greening Program and the Mining Forest Program, all of which follow an eco-tourism concept within an active mining area. All these are geared towards leaving a sustainable environment and a resilient community. TVI actively upholds biodiversity conservation as a core part of its environmental stewardship. As a result of these rehabilitation efforts, wildlife has begun to return and thrive in the rehabilitated areas within the mine site. Now we are here at Balabang View Deck to observe the blasting operation. However, it is part of their protocol to not use camera during the operation. So, yun lang.
Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa core house at ating alamin kung ano ang ginagawa ng mga geologists at ano ang significance nila sa kabuuan ng isang minahan. Kay night times daw inga na ang naong sa bato low gold jud siya. Dili siya promise nga inga na ang bato dako na siya gold dili tanan. Usually below detection lang yung taga niya but Good afternoon, everyone. Second exploration or health office. Around 2013 na siya initial domains domain classification na gamit, which is limited to 2 domains only. And around fourth quarter sa 2019 to 2020, dira ni-revise nila Sir Ryan ang classification sa or domains within sa Balabag na MPSA. Instead of itong duha ka domains na nag-separate sa quartz veins and quartz stockworks, na is subdivide na siya into 5 or domains. So karon ang ginagamit na domain at present is composed of 5 na mga categories na. Sa mining team diri sa Balabag. So just like any other mine, so ang atang mines department, so, composed siya of different sections. So we have the mine planning section, mine operation, survey, grade control. So sa Balabag is ano ra gyud nato diri flow sa ato ang mine operations, as I said earlier, drilling and blasting, excavation, hauling. In terms of sa technical gani, dapat ina-incorporate na to tong sa technical nga site, lalo na sa planning, proper ang standard jud bitaw, international standard sa ato ang mina. Just like for example, maghimo ta og design, mine design. So we have parameters na ato ang gina-follow. Also, mining has kanang negative impacts gyud sa environment, lalo na kanang mga water, di ba? Lalo na pag mag-ulan, ang mga water gikan diri sa pit, syempre ma-wash out tong mga, lalo na tong mga clay materials. So mapunta sa ato ang tributaries sa mga creeks. So, natin mga controls. So, ang active na to karon is ang Tinago, Misli, and Nanab. So, diri sa Tinago, so dira nga area is ang gilid ana kung ubos ana kay nadyo na creek. Pag mag-ulan, ang kaning mga tubig diri sa pit is lubog yun siya. So among ginaiwasan nga kanang direct nga mopadulong dito sa creek ang tubig. So what we do is nami sump and then dito ma-contain ang tubig. And then lalo na pag walay ulan kanang dito siya ma-contain and then settle. Tapos ina-pump out na mo on this side. Hindi siya gaagi dito mapadulong ma-contain sa TSF. Additional, no? Dapat tayo ginatawag na EPEP. So, natay annual EPEP, Environmental Protection and Enhancement Plan. So, diha, kanang deposited na siya, no, sa ato ang fund required ni MGB nga ma-deposit ni siya ang iyahang fund kay mo na ato ang ginagasto sa tanan-tanan nato ng mga envi-related na mga kanang activities. So, as of now, sa kanang reported, no, sa ato ang envi, for example lang ha, ato ang budget kay 100 million pero na-over na ta. No, like, more than 100% ang ato ang nagasto. 122%. And that's it for our first official day here at TVIRD. See you tomorrow. Bye!